Nitong Holy Week, organize ako kasama ng aking mga bike friends ng isang bike touring sa west coast ng North Luzon. Lahat ng bayan ng La Union hanggang sa Pagudpud. Tara, kwento ko! Maripa sa karera, kahit tindero ay rumamba. 1, 2, 3, 4, pinagplato, tinidor. Okay. Ayos ng bike. Okay, meron kami ngayon dilema. Kasi yung 11 PM namin na bus, pang mga 1,000 kami sa pila. O ngayon, mag-iikot-ikot kami sa mga bus station para tingnan kung paano kami pupunta. Patay tayo dyan. Okay, ang original plan talaga namin ay sa Partas kami sasakay. Kaya lang, nung araw na yun, pagdating namin, sobrang daming tao talaga. Buti na lang si Jonats, tinulungan kaming maghanap ng bus station na kahit papano pwedeng magawa ng paraan. Ang nahanap namin ay yung Victory Liner. Along EDSA lang din. Ang naging problema nga lang ay hindi kami sa San Juan, La Union ibababa dahil walang San Juan, La Union na biyahe ang Victory Liner. Nauwi kami sa Rosario, La Union na may malaking implication sa aming itinerary. Ibig sabihin ito, mas konti ang tulog namin at nadagdagan kami ng 70 kilometers. Okay, biyahe na kami. 200 kilometers for today. Let's go. Okay. Unang aberya sa town ng Agoo. Kapag nag-organize ako ng mga bike touring trips katulad nito, tinatry ko talaga na hindi laspagan, yung hindi aabutin ng gabi pag nagra-ride. Para din, maikot na rin namin yung lugar kung saan kami pupunta. Sayang naman, at lalo dito sa norte, marami mga tourist destinations. Gusto namin matry at ma-enjoy din namin, hindi yung puro bike lang. So ito, ang day 1 namin ay papunta kami ng vegan nito. Unfortunately, dahil doon sa aming aberya at hindi kami nakapag-start doon sa aming intended starting point, hindi namin magagawa na umabot ng may araw pa sa vegan. Oh well, ganun talaga minsan. Kailangan na lang mag-adjust. Pakilala ko na rin pala yung mga kasama ko sa ride na to. Unang-una ay itong si Mio na naka-Brompton. O diba, easy-easy lang sa kanya yan. Pangalawa naman ay si Miko na aming drone operator. Pangatlo naman ay si Ian na aking forever ride buddy. At ang pang-apat ay si Jonats na kala mo magbabike to work lang sa BGC. So ngayon, medyo steady pace lang kami. Takbo namin mga 25 to 30. Chill pace lang. Tapos meron pa kaming 21 kilometers up to Orbistondo Beach. Doon kami breakfast. Let's go. Wow. Ganda ng sunrise, oh. Flatlands. Touchdown, LU. Ito na yung 7-Eleven.
Sir, bawal ko yan ha. Sir ha, ang nagawa niyo dyan. Sir, ang dami mo. Yan, it's 7:48. Nakatapos na namin mag-breakfast dito sa San Juan. Na-delay na kami. Ngayon pa lang dapat yung start namin eh. Dapat mga 4 AM kami mag-start dito, kaya lang 8 o'clock na. 4 hours delayed. Okay, liligo kami dito para doon kami sa Coastal Road. Dito kami sa Bacnotan. Kaliwa. Tumama sa akin. Wait lang, yung drone nahulog. Bakit talaga nung pinalabas ako ito? Bakit? Parang nagmumura tapos parang namamaki mo. Grabe init. Dito nakahanap kami ng ng aircon na lugar dito sa Tagudin. Chicken, dinakdakan, rice, and sinanglaw. Ay, grabe, impyerno. Hell on earth. After nung ride out namin dun sa Tagudin na sobrang perfecto, kasi perfecto yung pangalan ng restaurant, kasi sobrang lamig ng aircon nila, masarap yung pagkain, na-recharge talaga kami. Kaso paglabas namin parang mala impyerno yung init. Sabi dun sa Garmin 42 degrees yung ambient temperature, kaya talagang sunog na sunog lahat kami. Yun yung reklamo. Kailangan din sa ride na to medyo gigilid ka lang din talaga kasi ang bibilis ng mga bus. Tingnan mo nga yan, no? Buti na lang kahit pa paano may mga konti pang puno sa may gilid ng kalsada. Pero kahit na ganun pa man, mas naging madalas pa rin talaga yung mga tindahan stops namin, yung mga hinto-hinto, kasi ang bilis namin mag-intake ng tubig. So kailangan namin mag-refill at saka pahinga na rin talaga dahil sobrang init. Wala na, pag na sobrang init. Wala kami tindahan break. Okay, ride out na ulit. Inabutan na rin kami ng sunset dito. Mga 20 to 30 kilometers away pa to. Ayun, unfortunately hindi na kami nakapag-ikot sa vegan ng gabi. Kasi sabi nila maganda raw doon kapag gabi na dahil maganda yung mga ilaw. Pagdating kasi namin doon, sobrang pagod na kami. Wala na kaming gana lumabas. Nag-order na lang kami ng food. Mas natulog na. Day 2. Prepping na. Gulo namin. Alright, day 2. Ito yung aming Airbnb, second floor. Dito sa vegan to, pero medyo labasan.
Doon papunta yun o doon papunta yung Bigan. Punta kami yung Bigan para mag-ikot. Yun yung maganda sa may ano, mga kalat. Starbucks. Ay, ang ganda dito sa Vigan. Ano, Starbucks, vegan. Nagano talaga kami, nag-vegan para mag-Starbucks. Empanada. Yung empanada hindi mo. Dito kami ngayon sa isang vulcanizing shop sa vegan. Ito na yata ang nicest vulcanizing shop na nakita ko ever. Ano mo naman? Diba? Parang garahe lang siya. Vulcanizing shop. Diba? Ganda. Tapos habang nagpapavulcanize sila ng mga nabutas nilang mga extra interiors. So ako nakaano. Medyo damp pa kasi yung mga damit ko. Ayan, pinapatuyo ko. Kasi isa andun sa likod ng mga aircon. Ayan o, para matuyo agad. Alright. Day 2, medyo late na kami nag-start. Kasi napagod kagabi. Tapos nag-breakfast. Tapos marami pang binulcanize na mga gulong. So alas 10 na, nakaalis kami yung Bigan, 10. Punta kami ng Lawag ngayon. Siguro baka. Welcome to Sinait, the garlic center of the north. Okay. Ito kami sa ano ngayon, Sinait. Ang daming bawang. The garlic capital. Si Antonio Luna at si Juan Luna. Ay, dumi. Ay, dumi pa rin. Yes. Habang nagla-lunch kami doon sa Badok, may nakita kami parang alternative route papalabas ng highway. Mas maiksi siya. Tapos mukhang mas okay daanan kasi parang hindi siya normally dinadaanan ng mga maraming sasakyan. Ultra gravel! Ah! Shit! Nadulas! Okay, nag-detour kami dito sa gravel section. Tignan natin kung okay dito. Ganda naman, ano naman yung view. Oh. Kaso, muntik na ako sa memplang. Hey! Yeah.
ultra gravel. Ang ganda ng view. Oo, ito yung river. Yan yung river crossing, kaya lang tuyo. Nag-detour kami, oh. Foggy. Nag-detour kami. So, ang ganda dito. So, wow. Ganda ng coastal, ano nalo, parang bike lane. Sheesh. Sa ano to? Curimao Solar Power Farm. Eh sulit. Ay wow, ang dami nga. Pero sulit naman kasi talaga yung solar power dito. Napakainit eh. Oo. Ano naman oh. ROI. Oh, di ba? Ganda. Ito lang kasi yung ano. Vantage point. Camera spot. Wala ako to. Napaka-convenient dito, oh. Meron pa kaming ano. Carbo loading. Yeah. Day 3. Day 3. Day 3. Ride out from Lawag. Going to Pagudpud. Let's go. Ang route namin for day 3 ay mula Lawag hanggang Pagudpud. Ito ay relatively less mileage compared to other days. Siguro nasa 670 or 80 kilometers lang to hanggang Pagudpud. Pero kasi itong day na to, ito yung pinaka marami kaming dadaanan ng mga tourist destinations. Kaya sinadya ko talaga na kaunti lang yung mileage para makatambay at madaanan namin yung mga tourist destinations sa Ilocos Norte. After 2 days na mainit yung aming ride, itong pangatlo naming araw ay buti makulimlim. May mga parts pa nga na basa yung daan kasi kakaulan lang. Kaya ayun, medyo malamig tong ride na to kaya easy lang. Okay, papasok na kami ng Cape Bohedor Lighthouse. Puta, ahon agad. Let's go. Climb agad. Ahon agad. Ahon agad. Ba't walang nagre-register na climb sa akin? Maikli lang ata kasi masyado. Ang aming tourist spot for today. Ang Bohedor Lighthouse. Cape Bohedor Lighthouse. Medyo kapagod. Ang laki ng step. Dali pa yung bike, ah.
Wow, ganda naman. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Alright. Lunch time. Ano ba to? Isda. Pinakbit. Tapos, hindi ko alam kung anong tawag. Tsaka, tinola. Okay na daw. Let's go. Tempoy ng mga Antipolo Rizal. Dinamay mo pa ako. Siya lang pala yung taga Antipolo dito. Torres tayo hindi. Wow. Sound proper. Oh shit! Oh shit! Sketchy! Okay, dito kami sa Pagudpod. Ayan. Hindi pala. Hindi to breakfast. Merienda. Merienda coffee. Yo, nakaabot na kami sa beach. Tara, tayo. Pa. Oo nga. Hello! Ganda dito. Tayo sa beach. Saan tayo? Let's go! Ganda! Day 3. Ay, 4 na pala. Day 4 na pala. Breakfast o snack? Well,
Malayo pa kasi yun eh. Di, breakfast na to, tapos brunch na lang after. Ito na, ang Brompton G-Line review. Isa sa mga natutunan namin for this ride ay usually no, yung mga detour namin, yung mga hindi planadong ruta, yun talaga yung mas okay yung mga views, yung mga coastal routes, yung mga inner roads katulad nito, although yun nga medyo hindi pa sementado, pero pag nakita mo talaga mas worth it kaysa dumaan ka dun sa main road. Minsan mas mahirap, may mga time pa na naligaw kami, pero okay lang. Gusto mong takasan mga walang kwentang kaguluhan at buhol-buhol na traffic. Meron akong nalalaman. Di kailangan ng gasolina, Budol na. Ay budol di ah. Road lang to. kailangan ng baterya. Kailangan lang ay pumadya. Tsak na ikaw ay liligaya. 1, 2, 3, 4 Pinagplato, tinidor at tayo ay magbisikleta. At tayo ay magbisikleta. Hoy! Umakyat sa bundok ng bundok Oh, the reward! at bumaba ng bumubulusok. Umaripas sa karera, kahit di pero ay rumamba. 1, 2, 3, 4 Pinagplato, tinidor. Lang! Ahon, idol! Ahon. Pwede naman kasing doon na lang sa gilid ilagay yung daan, eh. At tayo ay magbisikleta. At tayo ay magbisikleta. At
tayo ay